Hello, welcome sa Engineers. Ang pag-uusapan natin ngayon is yung mga free file cloud hosting na magagamit natin available sa internet. So para hindi siya mahirap i-explain, ito yung mga halimbawa na probably ginagamit nyo na ngayon. Meron tayong Google Drive, OneDrive, at yung Dropbox. So marami pang mga platform dito sa internet na katulad nito na pwede rin natin gamitin. So yan ang pag-uusapan natin ngayon dito sa Engineers. So una natin pag-usapan yung pinaka-popular, itong Google Drive. So most probably gumagamit na kayo nito ngayon. So pag ginamit nyo to, meron kayong free space na up to 15 GB. And kapag gumamit kayo ng plan nila, you will be paying like $1.99 per month for 100 gigabytes. So about 98 pesos per month, no? So kung gusto niyo ma-increase yung space niyo from 15 gigabytes. So most of us are using the free plan which is 15 gigabytes. Sumunod dyan is yung Dropbox. So mostly gumagamit din ito sa mga, lalo na sa mga nagsisend ng mga files, images by email, no? So by using Dropbox, meron kang free 2 gigabytes. Kung papasok ka naman sa plan nila, you will be paying like up to $9.99 per month at magkakaroon ka na ng space na 2 terabytes or about 490 pesos per month. And then meron din sa atin gumagamit ng OneDrive. So ang OneDrive, meron kang free 5 gigabytes and kapag pumasok ka sa plan nila, you will be paying about $1.81 per month for 100 gigabytes ng plan ng OneDrive. So ipapakita ko sa inyo kung paano mag-subscribe sa OneDrive, no, para makagamit kayo ng 5 gigabyte space. So all you need to do is to register your email and password. And then answeran nyo na lahat ng succeeding questions. No, kapag naka-register na kayo sa kanilang free plan, makikita nyo na itong pop-up na mag-offer sa inyo ng £5.99 per month para mag-avail ng kanilang upgrade sa kanilang plan. So, in free ngayon, meron ka ng 5 gigabyte free sa kanilang. So, okay, next naman, meron din mga gumagamit sa atin ng Mediafire. Where honestly, hindi ako masyadong gumagamit ng Mediafire. But you can get up to 10 gigabytes and you can enter their plan for $3.75 per month and you will have 1 terabyte space sa kanilang hosting. So, kung pupunta kayo sa website nila, ito yung makikita ninyo na program ng Mediafire. So, ito yung kanilang pricing list, no? So, ito yung ginagamit natin ng libre, itong 10 gigabytes na basic. And kung gusto niyo pumasok sa kanilang mga plan, nag-offer sila ng $3.75 per month for 1 terabyte space. Okay, so monthly kang magbabayad. At ito namang business, which is 100 terabytes, ang pwede ninyong makuha ang space, but you will be paying $40 per month, no, sa kanilang program. Okay, so ang next na ipapakita ko naman sa inyo is yung iba pang free plan na makikita ninyo sa internet na pwede ninyong gamitin kung saan pwede kayong mag-store ng inyong mga file katulad ng Google Drive, Dropbox, OneDrive, or Mediafire. Pero yung ino-offer nilang space is much bigger. No? So ipapakita natin sa inyo yung mga free na to. But before we proceed, gusto ko muna kayong bigyan ng warning. No? Kasi nakita nyo naman yung pricing list ng Google Drive, OneDrive, ng Dropbox. Nakita nyo naman yung pricing nila, no? May kamahalan sila. So, kapag may nag-o-offer sa atin ng free, na masyadong malaki yung space, medyo questionable siya, no? So, kung magtatago tayo ng mga malalaking files or importanteng files dito sa mga accounts na to, tapos biglang nawala, parang wala kang habol doon, no? Kasi wala ka namang kontrata o kung ano man na binabayaran sa kanila. Kaya, medyo cautious tayo dito. Siguro, pwede natin itong gamitin just to store yung mga file na kinakailangan nating i-transfer
na in which meron kang backup dito sa yung sa yung hard drive para naman kung sakaling mawala, well, meron kang kopya, no? Kasi medyo questionable talaga if they are offering such a big space pero free, wala kang babayaran na kahit ano. So, unahin natin itong Daegu. So, yung Daegu, nag-o-offer siya ng free up to 100 gigabyte, no? So, sobrang laki niya kumpara dun sa ino-offer ng Google Drive, which is just 15 gigabytes, you know. Pero ito, libre, gagamitin niyo in 100 gigabyte. So, puntahan natin yung kanilang kanilang site. Ipapakita ko sa inyo paano mag-login sa kanilang site at kung ano yung ino-offer nila. So, pag nagpunta ka sa kanilang pricing list, ito yung makikita nyo. So, ito yung ino-offer nilang free, no? 100 gigabytes. Tapos, pwede ka pang mag-increase ng yung space kapag ka nagre-referral ka. I mean, mag-i-invite ka ng mga friends mo na gumamit din ng Daegu, then you will have extra spaces sa yung drive. So, kung gusto mong magkaroon ng much bigger space, ito na yan, papasok ka sa kanilang Pro or Ultimate Bundle, no? So, yung Pro, merong 500 gigabyte, but you need to pay 1.89 pounds per month. At ito naman kanilang Ultimate, 10 terabytes, okay? So, malaki siya. But you need to pay 6.39 pounds per month. So, may kamahalan na siya, pero itong free kasi nila is already this malaking space na to, eh. Kaya medyo questionable, ano ba yung catch? Bakit may ganyan? Okay? Pero nung sinubukan ko to, I think meron din limit yung pagsisend ng mga file or yung pag-upload. You can save up to or store up to 100 gigabytes, pero pag magta-transfer ka ng file, I think hindi pwedeng lumagpas ng 25 gig yung ita-transfer mo. So medyo may limit siya sa pag-upload or pagta-transfer, no? Kaya ang pag-upload mo, kung marami kang file, medyo hindi dapat lumagpas dun sa limit na binibigay nila. Next naman itong tinatawag nating Dubox, no? So, ito yung nag-o-offer ng pinakamalaking free space na nakita ko. They are offering up to 1 terabyte free space. Okay, so napakalaki nito, no? So, questionable talaga kapag libre, no? But yun pa tulad na sinasabi ko, halimbawa, meron kang kailangan i-transfer na file or masyadong malaki, mga movies or kung ano, pwede mong gamitin to. Huwag ka lang magtatago ng mga files na very confidential or importante kasi pag biglang nawala, wala kang habol dito. Pero ano bang meron dito? Ipapakita ko sa inyo kung paano mag-register dito, paano mag-login sa Dubox. The only way to register is through your Facebook, Google, or Apple account. So katulad ng sabi ko sa inyo noon, ako hindi ako nagtitiwala dito kaya I registered using a dummy account. So ngayon, naka-register na ako. Tingnan nyo sa bottom left corner, no? Makikita ninyo, meron tayong more than 1 terabyte na disk space, no? So, wala siyang hinihinging kahit ano, katulad ng Daegu, no? Kaya very questionable. So what's the catch? Bakit meron silang libreng sharing na ganito kalaki? Nakakapagtaka kasi hindi katulad ng Daegu, meron pa silang mga additional plans na ino-offer sa'yo kung gusto mong mag-increase ng space. Dito wala. Wala silang hinahanap na kahit anuman. Okay, wala kang makikitang offer or kung anuman. So very questionable kasi paano kumikita yung website na to. No? So wala talaga silang ino-offer na kahit ano. So, questionable siya. So, huwag kayong mag-store lang na masyadong confidential na file. So, kung meron lang kayong mga any like movie or kung ano man na gusto nyong i-share, na okay lang namang mawala or sadly, for ngayon, meron kayong papasang file sa classmate nyo or sa katrabaho nyo, pwede nyong gamitin to, no? Well, itong kasunod, masasabi kong ito talaga yung ginagamit ko. And nag-avail talaga ako ng paid service nila kasi nagustuhan ko yung ino-offer nila, no? So, ito yung tinatawag nating P-Cloud. Kung titignan mo yung track record ng company nila, marami nang gumagamit ng P-Cloud ngayon at maganda yung stability na mukhang stable naman ang kanilang kumpanya financially. So, wala tayo nakikitang problema rito. At maraming mga web designers ang gumagamit na nito
to store their files. So, tignan natin yung background ng company nila. So, kung pupunta tayo dito sa crunchbase.com, no? Tignan natin yung profile ng pCloud, yung kumpanya ng pCloud. So, makikita natin dito, established siya 2013. Okay, so around 7 years na rin sila. Marami nang gumagamit nito ngayon. Ano? So, this is based in Switzerland. So, makikita ninyo dito. No? So, they are based in Switzerland. So, chinek ko yung, makikita nyo naman sana sa YouTube, yung mga reviews na ginawa sa kanila. Pili lang kayo yung mga magsasabi ng totoo. No? Ako, pwede namang hindi ninyo to gamitin. Kasi kung ano yung preference nyo. Kung ang preference nyo talaga is yung Google Drive, that's good, no? Nagpapakita lang tayo dito ng iba't ibang mga options na pwede natin gamitin. Ngayon, itong pCloud, meron silang free space na 10 gigabytes. Okay? But they're offering, kung gusto mong mapataas yung space ng storage mo, up to 500 gigabyte, magbabayad ka ng $175. Once lang yan. So, isang beses ka lang magbabayad. So, yan yung mga tinatawag natin lifetime plan. So, hindi katulad ng mga plans ng mga nakita ninyo nung una, which is monthly yung babayaran. Ito naman, once lang. At ito namang 2 terabytes nila is you have to pay 17,000 pesos. One time lang din. No? So, pwede nyo tignan, nasa description yung link para papunta ng pCloud kung gusto ninyong mag-avail or kung gusto nyo pang explore yung service nila. No? Pero meron silang ino-offer na 10 gigabyte space. So, ipakita ko sa inyo tong pCloud. Well, this is my account ng pCloud. No? So, makikita ninyo dito no? Yung mga files ng engineers. So, ito yung pCloud. At ako mismo gumagamit nito. Kung makikita ninyo, I have a space here na 2 terabytes. No? So, nag-avail talaga ako nito kasi nagustuhan ko yung service nila. Pati yung kanilang support is maganda. Mukhang stable ang kanilang kumpanya, kaya nag-avail din ako nito. But as I said, it's up to you. Kasi gawin mo kung ano yung tingin mo makakatulong sa'yo. Kasi isa sa nagustuhan ko dito is yung pwede mo siyang isync sa laptop mo at sa mobile mo. No? So, yung mga nakastore dito sa pCloud mo, pwede mong isync sa laptop mo or sa cellphone mo or sa PC mo. At once na nakasync siya, kahit offline ka, pwede mong gamitin yung files mo na nandito sa laptop mo. Okay? So, papakita ko sa inyo. So, nandito tayo ngayon sa desktop ko. No? So, ipapakita ko sa iyo yung aking drive. And then, makikita nyo meron akong Drive P. So, ito yung galing sa pCloud. No? So, pag in-open ko yan, yan yung nasa drive ko. Kaya na-open ko siya galing mismo dito sa drive ko. No? Okay? In-open ko siya kagad dito. Hindi ko na kailangan pumunta dun sa website para i-open yung mga file. Okay? Actually, pwede mo rin gawin yan sa Google Drive. And mas madali yung nasa OneDrive. Kasi kung gumagamit ka ng Windows 10, makikita mo, by default, merong OneDrive dito yan. Well, ako, hindi kasi ako nag-register pa. Meron akong account, pero i-enter mo lang yan dyan. Magagamit mo na yung OneDrive mo. Ganon din yung Google Drive. Ito. So, kung makikita ninyo, meron din akong Google Drive dito. No? So, nagagamit ko din yung Google Drive kahit nandito sa laptop ko. So, hindi ko na kailangan pumunta mismo doon sa aking website. No? Pero, para sa akin, itong pinakamagandang service ang ginagamit ko itong pCloud. Kasi kung gagamit ako ng Google Drive, mag-a-avail ako ng kanilang service, I have to pay monthly, no? So kapag hindi ko na kaya mag-pay monthly, so what will happen to my file? So kailangan ko siyang i-recover. No? So at least dito, one time lang at mukhang stable yung kumpanya, so I go for it. So, and very useful siya. Meron din siyang program for encryption. Kasi yung safety ng data, yan ang isa sa mga binabantayan natin ngayon. So that's it for now. No? Sana sa mga susunod pang episode ng Engineers, makapanood ulit kayo. Take care guys.